Kung ikaw ay senior na may diabetes o kahit mataas lang ang blood sugar mo, may tanong ako sa'yo. Sigurado ka ba na ang kinakain mong prutas ay talagang nakakatulong? O baka tahimik ka ng sinisira nito? Kasi ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi lahat ng prutas ay safe. At mas nakakagulat, may ilang prutas na akala mo healthy. Pero pwede palang magpataas ng sugar mo ng mabilis. Ang mas delikado pa, hindi mo agad mararamdaman, tahimik lang. Pero unti-unting naaapektuhan ang katawan mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 prutas na dapat mong bantayan kung ikaw ay may diabetes. Lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para tulungan ka. Para mas maintindihan mo kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. Habang patuloy ka pa ring nakakakain ng masarap at masustansya. Dahil ang goal natin, hindi bawasan ang saya sa pagkain. Ang goal natin, pahabain ang buhay mo habang inaalagaan ang katawan mo. Ngayon, simulan natin sa unang prutas na madalas kinakain ng maraming seniors at ito ay saging. Oo, tama ang narinig mo, saging. Maraming senior ang nagsasabi, healthy naman ang saging, di ba? At oo, may mga benepisyo ito. May potassium, may fiber, at madaling kainin lalo na kung mahina ang ngipin. Pero ito ang problema. Ang saging, lalo na kapag sobrang hinog, ay mataas sa natural sugar. At kapag mataas ang natural sugar, mabilis din itong pinapataas ang blood sugar mo. Isipin mo ito. Kung kakain ka ng isang hinog na saging sa umaga, lalo na kung wala kang kasabay na protein o fiber, para kang uminom ng matamis na inumin, bigla itong papasok sa dugo mo at magdudulot ng spike. At ang spike na iyon, kapag paulit-ulit, pwedeng magdulot ng mas seryosong problema. Kaya ang tanong, bawal na ba ang saging? Hindi naman. Pero kailangan mong baguhin ang paraan ng pagkain mo. Una, huwag kang kakain ng sobrang hinog na saging. Yung halos brown na at sobrang tamis. Iwasan mo na yon. Pangalawa, huwag mong kainin mag-isa. Samahan mo ng protein tulad ng itlog or mani para bumagal ang pagtaas ng sugar. At pangatlo, limitahan mo. Hindi araw-araw at hindi rin marami. Ganito ka dapat mag-isip. Hindi lahat ng healthy ay healthy para sa'yo. Depende ito sa kondisyon ng katawan mo. Ngayon, pumunta tayo sa pangalawang prutas na mas delikado pa sa iniisip mo. Ubas. Oo, yung maliit, matamis at madaling nguyain. Maraming seniors ang mahilig dito dahil madaling kainin at parang light snack lang. Pero ito ang hindi napapansin. Ang ubas ay mataas sa sugar. At dahil maliit siya, madali kang makakain ng marami ng hindi mo namamalayan. Isipin mo ito. Kumain ka ng 10, 15 o 20 piraso. Akala mo konti lang. Pero sa totoo, parang kumain ka na rin ng isang dessert. At dahil mabilis itong matunaw sa katawan, mabilis din ang pagtaas ng blood sugar. Ito ang tinatawag na silent overload. Hindi mo ramdam pero tumataas na pala ang sugar mo. Kaya kung ikaw ay may diabetes, kailangan mong maging mas maingat. Hindi ibig sabihin na bawal. Pero kailangan mong kontrolin. Kung kakain ka ng ubas, siguraduhin mong kaunti lang. At mas maganda kung may kasabay itong pagkain na may fiber o protein. At higit sa lahat, huwag mo itong gawing habit na parang junk food. Dahil kahit natural, kapag sobra, nagiging delikado rin. Ngayon gusto kong isipin mo ito. Ilang beses ka nang kumain ng prutas na akala mo ay nakakatulong. Pero sa totoo, nagpapataas lang pala ng sugar mo. Hindi mo kasalanan. Dahil karamihan sa atin, lumaki na sinasabing kumain ka ng prutas, healthy yan. Pero hindi lahat ng impormasyon ay kumpleto. At ngayon, mas may alam ka na. Sa susunod na part, pag-uusapan natin ang isa pang prutas na madalas kinakain ng seniors. Lalo na kapag mainit ang panahon. At dito ka talaga magugulat. Kaya kung gusto mong malaman kung ano yon, ituloy mo lang ang panunood. At kung nakaabot ka dito, i-comment mo ang salitang laban lang. Dahil ang bawat kaalaman na natutunan mo
ay isang hakbang para sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ngayon, kung nakaabot ka sa part na ito, ibig sabihin seryoso ka sa pag-aalaga ng sarili mo. At iyon pa lang, panalo ka na dahil karamihan hindi na umaabot dito. Pero ikaw, nandito ka pa rin. At ngayon, pag-usapan natin ang susunod na prutas na akala ng marami ay sobrang healthy pero pwedeng maging problema kung hindi mo alam ang tamang paraan. Pakwan. Oo, pakwan. Lalo na sa Pilipinas, ang sa mainit na panahon, ito ang isa sa pinakapaboritong prutas ng maraming seniors. Malamig, matamis, at nakakagaan ng pakiramdam. Parang instant refresh. Pero ito ang hindi sinasabi sa'yo. Ang pakwan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar mo. So kahit watery siya, kahit parang light lang, ang epekto nito sa sugar mo ay hindi biro. Isipin mo ito. Kapag kumain ka ng isang malaking hiwa ng pakwan, lalo na kung gutom ka, mabilis itong papasok sa dugo mo. At dahil kulang ito sa fiber kumpara sa ibang prutas, wala itong masyadong panlaban para pabagalin ang pagtaas ng sugar. Kaya ang nangyayari, biglang taas, tapos biglang baba. Diyami kapag paulit-ulit ito, nakakapagod para sa katawan mo. Kaya ang tanong ulit, bawal na ba ang pakwan? Hindi pa rin. Pero kailangan mong baguhin ang diskarte mo. Una, kontrol sa dami. Huwag kang kakain ng malalaking hiwa na parang wala lang. Mas okay ang maliit na portion, sapat lang para malasahan mo. Pangalawa, huwag mong kainin ng walang kasabay. Mas maganda kung may kasabay itong pagkain na may fiber o protein para hindi biglaan ang spike. At pangatlo, huwag mo itong gawing pang-araw-araw. Treat mo siya bilang paminsan-minsan na reward, hindi staple. Ganito ka dapat mag-isip ngayon. Hindi lahat ng refreshing ay safe sa kondisyon mo. Ngayon, pumunta tayo sa susunod na prutas. Ang Pilipina, maraming seniors ang naniniwala na safe dahil hindi ito masyadong matamis. Mangga. Oo, lalo na yung hilaw o medyo maasim. Iniisip ng iba na okay lang dahil hindi ganoon katamis. Pero ito ang katotohanan. Kahit ang mangga, lalo na kapag hinog, ay mataas pa rin sa natural sugar. At kahit yung hindi ganun katamis, may epekto pa rin ito sa blood sugar mo. Pero may mas malalim na problema dito. Ang mangga, madalas kinakain ng marami, hindi lang isa, minsan kalahati, minsan isang buong mangga. At kapag ganun, kahit hindi mo ramdam ang sobrang tamis, mataas na pala ang sugar intake mo. Isipin mo ito, kumakain ka ng mangga habang nanonood o habang nagkukwentuhan. Hindi mo namamalayan, ubos na pala. At sa loob ng ilang minuto, mataas na ang blood sugar mo. Ito ang silent habit na kailangang baguhin. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, kontrolin ang portion, hindi buong mangga. Maliit na hiwa lang, sapat para malasahan mo. Pangalawa, timing. Huwag mong kainin kapag gutom na gutom ka. Mas okay kung pagkatapos ng balanced meal para hindi biglaan ang epekto. At pangatlo, awareness. Alamin mo sa sarili mo kung gaano kadalas ka kumakain nito. Dahil minsan, hindi ang prutas ang problema, kundi ang dami at dalas, at dito papasok ang pinakamahalagang mindset shift. Hindi mo kailangang alisin ang lahat ng gusto mo. Kailangan mo lang kontrolin, dahil ang tunay na kalaban, hindi pagkain, kundi ang sobrang pagkain. Ngayon gusto kong tanungin ka, sa mga nabanggit natin, alin doon ang madalas mong kinakain? Saging, ubas, pakwan, o mangga? Walang masama kung dati mo silang kinakain. Ang mahalaga, ngayon mas may alam ka na. At sa susunod na part, pag-uusapan natin ang mga natitirang prutas na talagang dapat mong pag-ingatan at kung paano ka makakapili ng mas safe na alternatibo. Dahil hindi ka namin iiwan sa bawal. Bibigyan ka rin namin ng pwede, kaya ituloy mo lang ang panonood. At kung nakaabot ka dito, i-comment mo ang salitang, tuloy pa. Dahil bawat minuto na pinapanood mo ito, mas lumalakas ang laban mo para sa mas maayos na kalusugan. Ngayon, kung nandito ka pa rin, gusto kitang purihin.
Hindi lahat ng tao kayang harapin ang katotohanan tungkol sa sariling kalusugan, pero ikaw, pinipili mong matuto. At iyon ang tunay na simula ng pagbabago. Ngayon, dumako tayo sa isa pang prutas na madalas itinuturing na super healthy, pero kailangang pag-ingatan ng seniors na may diabetes. Pinya. Oh, pinya. Maraming nagsasabi na maganda ito para sa digestion. May bitamina at masarap lalo na kapag malamig. At totoo naman yun, pero ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang pinya ay mataas din sa natural sugar. At dahil juicy at matamis ito, madali kang makakain ng marami. Isipin mo ito, isang mangkok ng pinya. Parang ang gaan lang kainin. Pero sa loob ng ilang minuto, ang dami mo ng sugar na naipasok sa katawan mo. At dahil mabilis itong ma-absorb, mabilis din ang pagtaas ng blood sugar. Ito ang pattern na kailangan mong iwasan. Yung mabilis na pagtaas, tapos biglang pagbaba na paulit-ulit. Dahil sa paglipas ng panahon, pinapagod nito ang katawan mo. At pwedeng magdulot ng mas malalang komplikasyon. Kaya ano ang dapat mong gawin kung mahilig ka sa pinya? Hindi mo kailangang tuluyang alisin, pero kailangan mong kontrolin. Maliit na portion lang, hindi mangkok, hindi sunod-sunod. At mas maganda kung hindi ito kakainin ng mag-isa. Isama mo sa balanced meal para hindi biglaan ang epekto. Ngayon, pumunta tayo sa huling prutas na gusto kong pagtuunan mo ng pansin. At ito, madalas iniinom, hindi kinakain. Fruit juice, oo, kahit anong fruit juice, orange juice, apple juice, pineapple juice, kahit pa fresh pa iyan. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming seniors. Iniisip nila, natural naman ito, gawa sa prutas na siguradong healthy. Pero ang totoo, kapag ginawa mong juice ang prutas, nawawala ang karamihan sa fiber. Kapag nawala ang fiber, mas mabilis pumapasok ang sugar sa dugo mo. Isipin mo ito. Kapag kumain ka ng isang orange, mabagal mo itong nguyain at may fiber na tumutulong para pabagalin ang absorption. Pero kapag ginawa mo itong juice, parang iniinom mo ang sugar nito nang walang panlaban at mas delikado pa, hindi ka agad nabubusog. Kaya minsan, isang baso, dalawa, o higit pa. So hindi mo namamalayan na sobra na pala ang sugar intake mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming may diabetes. Hindi gumagaling ang kondisyon, hindi dahil sa kanin, hindi dahil sa ulam, kundi dahil sa iniinom nila. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito yon, mas mabuti pang kainin ng prutas kaysa inumin ito. Dahil ang anyo ng pagkain may malaking epekto sa katawan mo. Ngayon gusto kong i-connect ang lahat ng napag-usapan natin. Saging, ubas, pakwan, mangga, pinya, fruit juice, lahat sila hindi naman masama, pero para sa isang senior na may diabetes, kailangan ng kontrol, kailangan ng tamang paraan, at higit sa lahat, kailangan ng tamang pag-iisip. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng lahat ng gusto mo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili mo. Dahil ang bawat maling desisyon, kahit maliit, kapag naipon, nagiging malaking problema. Pero ang bawat tamang desisyon, kahit maliit, kapag naipon, nagiging mas mahaba at mas malusog na buhay. At gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng prinsipyo. Kung ang isang pagkain ay mabilis mong nakakain, mabilis din nitong pinapataas ang sugar mo. Kaya bagalan mo, kontrolin mo, at maging aware ka dahil ikaw lang ang may kontrol sa katawan mo. Ngayon, kung may natutunan ka sa video na ito, gusto kong marinig mula sa iyo. Anong prutas ang pinakanagulat ka na dapat mong pag-ingatan? I-comment mo sa baba. At kung nakatulong ito sa iyo, maari mong i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong gabay. Dahil dito, hindi ka namin pababayaan. Tutulungan ka naming alagaan ang sarili mo, isang hakbang sa bawat araw. At kung nakaabot ka hanggang dito, i-comment mo ang salitang, "Alam ko na." Dahil ang kaalaman, ang unang hakbang sa mas maayos na kalusugan.